Yung lingkod, pagkatapos ng aking birthday ay nakadalawang sakit na nakaagad ako. At yun nga, ang mensahe sa akin ng Lord ay despite na ang aking lupang katawan ay humihina, ay nais ko na ang aking espiritu, ang aking kaluluwa ay patuloy na palakasin ng Panginoon at gamitin para sa mga susunod na generasyon. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat si Pastor Ronnie ay madaling tawagan at na pumunta rito sa Bacoor. At ginamit po ng Panginoon yung kanyang bagong Bible. Kaya excited siya rito. At excited din naman ako ibigay kaagad sa kanila. Actually po ay nagpabili po ako kay Pastor Ed Malisi ng study Bible. Unfortunately po, ibang study Bible ang dumating. Ang pinagpe-pray niya pala talaga ay yung John MacArthur study Bible. Kaya purihin po ang Panginoon at very timely ang pagdating yun at gamit na agad niya. May Bible bearer pa nga doon sa kasal. Parang kasal, no? May Bible bearer. At lagi sabi niya, kanyang assistant na si JJ. So, purihin po natin ang Panginoon sa buhay ng ating pastor, Ronnie Pablo. Good morning po sa lahat. Ako po yung nagaganap na tumayo ulit dito sa pulpitong ito at salamat sa Diyos sa kanyang pag-iingat sa amin kahapon at naranasan din ng aking anak kung gaano kalamig ang Tagaytay at nakaranas kami ng almost zero visibility kahapon, no? Mula Tagaytay at habang papalapit kami ng Dasma ay talagang kailangan mo may nagkakaingin. Ganun kasi sa bundok, sa Rosario, kapag nagkakaingin, madilim dahil po sa usok. At salamat sa Diyos sa kanyang pag-iingat at nang nakarating kami ng ligtas para kayo ay makasama. At totoo nga na napakabuti ng Diyos. Maging sa pinagpe-pray ko na study Bible ni John MacArthur, yung second edition, kung nakita nyo sa aking post sa FB, ay December last year. Nakita ko siya habang nag-scroll ako sa Facebook, nakita ko yung second edition niya na letter na rin. So, ni-screenshot ko siya at sabi ko, Lord, kung alam kong matibing nyo na kung ito yung kailangan ko, ang pagkakaroon ninyo. At kahapon, so, napasa kamay ko na siya. Salamat sa Diyos sa buhay ni Pastor Owen. At nawa ay patuloy nating panghawakan ang katotohanan na kailanman hindi pababayaan ng Diyos ang mga anak niyang nagtitiwala sa Kanya. At anuman ang kailangan natin para siya ay paglingkuran, para siya ay maparangalan, then kanya pong ipagkakaloob sa atin. Kaya purihin po ang Panginoon. Bago ako magbahagi ng kanyang salita, ay nais ko munang pasalamatan din ng Diyos sa kanyang kabutihan ay naging matagumpay ang evangelism sa pamamagitan po ng team na Pastor Jover. Ilang araw din ho namin panalangin na sana ay pagkalooban niya ng magandang panahon. Ang totoo, bago dumating yung 2 days, kasama po yung mismong araw ng evangelism mission ni Pastor Jover ay maulan. At dumating pa nga na medyo tumaas pa yung ilog. So sabi namin ay kawawa ang team ng Dasma kapag ganito sa araw mismo. Pero bispiras at mismong araw, walang ulan. Purihin po ang Diyos at tunay nga na nais ng Diyos na makapakinig ang kanyang mga tupa doon sa lugar ng Tilaga ng Barangay Tulos. Kaya salamat sa Diyos, ang mga panalangin natin ay kanyang dininig at ganun din. Sabi ko nga, ang karamdaman ay pamamaraan din ng Diyos para makapagpahinga ang ating pisikal na katawan.
Minsan kasi nakakalimutan natin na kailangan din natin magpahinga. Pero dahil nga sa pagiging masigasig natin sa Panginoon, sa ating pong paglilingkod sa Kanya, nakakalimutan na rin natin magpahinga. Kaya pagpapala din ang karamdaman. Huwag natin tingnan siya na negatibo, kundi yan ay kalooban din ng Diyos para magkaroon tayo ng personal na devotion sa Kanya, no, na nung mga nakaraang araw na malakas pa tayo ay kung meron mang devotion, personal devotion, maaring hindi ganun katapos sa puso kasi bakit iniisip mo yung mga gagawin mo, pero nung may karamdaman ka, so 100% no, na inilalaan mo para sa Panginoon ang iyong personal devotion. Kaya patuloy natin panalangin, hindi lamang si Pastor Ongwe, kundi yung mga kapatiran natin na may mga karamdaman. Sabi niya ay maaaring dahil sa katatandaan, no? Sa pagkaroon ng pagtanda ng ating pong katawan. At of course, sa Diyos pong puri sa lahat ng iyan. Dapat kasama ko po asawa ko, pero nung sinabi sa akin, Pastor, nag-chat siya sa akin, ay sabi ko, isasama ko asawa ko, totoo, may Christmas party sila, kaya hindi agad ako nakapag-reply sa group chat namin. So, pagdating niya, sabi niya ay gusto niya. So, hindi kami kasya sa motor. Halos magkasing katawan na kami ng asawa ko para sa inyong kaalaman. So, sabi niya, si JD na lang isama mo. So, nagplano ako na mag-commute na lang, pero walang ganung biyahe ng alas 4 or alas 3:30 ng madaling araw. So, sabi niya, meron din naman akong gagampan ng tungkulin sa linggo at Lunes. Okay. So, hindi ko siya nakasama. Pero gusto ko sana siyang isama para makita niyo rin siya at makasama dito sa panalangin ng Panginoon. Pero, ang lahat ay nagkakalakit-lakit dahil yung kalooban ng Diyos. Okay? So, ngayong umaga ay tayo po'y pinagpala ng Diyos sa pamamagitan o pagpapanangin ng Diyos spiritually sa pamamagitan ng kanyang mga salita at ito po ay hango doon sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto. Buksan niyo po ang inyong Biblia sa ikalawang Korinto, ang ikalawang sulat ni Pablo para sa mga taga-Korinto, Kabanata 5, at mga talatang 17 hanggang 21. 2 Corinthians chapter 5, verse 17 up to verse 21. ESV rin po ang version ko pero sa Tagalog. Sa Tagalog ko po siya babasahin. Okay? Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Binago na siya. Ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. At ibinigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. At ito nga ang aming ibinabalita. Pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At kami ang kanyang pinagkatiwalaan na magpahayag ng mensaheng ito. Kaya nga, mga sugo kami ni Kristo at sa pamamagitan namin nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. Kailanman ay hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Tayo po'y saglit na manalangin. Banal at makapangyarihan naming Diyos, aming amang lumikha ng lahat ng bagay, ang siyang Diyos na may kontrol sa lahat. At anuman ang nangyayari sa mundo ay nasa ilalim ng inyong po soberenya, ng iyong kapangyarihan. Kaya kami na mga anak ninyo, habang nandito sa mundo ay mayroong kapanatagan sapagkat batid naming lubos na kayo ang Diyos na makapangyarihan na may kontrol sa lahat ng ito. Maging ang aming kalusugan, maging ang nangyayari sa inyong iglesia,
ay nasa ilalim ng inyong kapangyarihan. Bagamat meron kaming responsibilidad at merong bungang kapalit ang aming kapabayaan o ang aming pong pagsuway, pero mananatili pa rin kayong makapangyarihan sa lahat ng ito. Kaya naman sa umagang ito, kami nagagalak na nagsasama-sama ngayong oras sapagkat ito yung kalooban ninyo na ang mga taong nagmamahal sa inyo sapagkat kayo ang unang nagmamahal o nagmahal sa amin ay magkatipon sa isang banal na gawain. Ang isang araw sa loob ng 7 araw ay maitalaga para sa inyo. At kami lubos na nagpapasalamat, hindi sa sarili naming lakas, kundi sa pag-ibig mo ang siyang nag-udyok sa bawat isa sa amin upang pakabanalin at mahalin ang inyo pong pinag-uutos, lalo na ang araw ng pananambahan. Lingapin niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa kami ay ituwid, batid niyo pong lubos sa aming pamumuhay. Kami po'y palakasin at pasiglahin sa paglilingkod sa inyo at sa pag-abot sa mga maraming tao na hindi pa nakakapakinig ng iyong mga salita. At kami rin po ay patuloy na hamunin na mamuhay na nagpapasakop sa inyo ng lubos. Lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen at amen. Ang ating tema ngayong umaga ay ating pong pinamagatang newness in Christ. Newness in Christ. So, pagiging bago dahil kay Kristo. So, kanina ay nung may kapatid tayong nakita tayo ay akala niya ay last Sunday na ngayon. So, purihin ng Diyos. At nung ako'y chinat ni Pastor na sa December 31, tinanggap ko agad na hindi ko napagmuni-muni na, ay oo nga pala. No? So pinag-usapan namin ng Webes, ng gabi sa aming prayer meeting, at sabi ni Pastor Ray sa akin, pwede mo hilingin kay Pastor na kung pwede ilipat. So ito na nga yun na nakalipat sa araw na ito. Now, ngayon ay December 17. At alam niyo po ba na 120 years before, taong 1903, ay nabago ang kasaysayan sa larangan ng transportasyon noong matagumpay na napalipad ng magkapatid na Wright. Ang pangalan ng magkapatid ay si Orville and Wilbur, kung hindi ako mali sa pronunciation ng magkapatid na ito, na kung saan ang naimbento nilang dimotor na sasakyang panghimpapawid ay matagumpay nilang napalipad. At yan ay sa North Carolina, USA. Ang oras ay alas 10:35 ng umaga. So alas 10 pa lang ngayon. No? So 120 years before. At alam niyo po, dahil sa pangyayari niyon, ay ito yung siyang bumago at nagpasimula ng mga dimotor na sasakyang panghimpapawid sa buong mundo. Dahil sa magkapatid na iyon, nagdulot ng pagbabago sa larangan ng sasakyang panghimpapawid. Now, ang ating tema ay newness, pagiging bago or bumago. Iyan din po ang pangunahing patunay o ebidensya ng isang mananampalataya, na siyang ating pag-aaralan sa talatang bahagi ng ikalawang sulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya noon sa Korinto. At hindi lamang ito para sa mga mananampalataya noon, kundi maging sa ating panahon hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat ito pong talata ng ating pag-aaralan, ang ikalawang Korinto chapter 5, verse 17 hanggang verse 21, marami ang pwedeng maging tema rito. No? Pero, ang pinili ko pong talakayan sa inyo ay kung ano at sino ang nag-uudyok sa atin, para patuloy na maging bahagi ng pagnimisyon. Dito man sa syudad, dito sa Cavite, or maging sa bulubundukin ng Rosario, or maging sa ating pangaraw-araw na nakakasalamuha. Habang tayo namumuhay sa mundo ay dapat ay patuloy nating gampanin ang pagnimisyon. At yan yung pag-aaralan natin dito po sa mga talatang ating pong binasa.
So ano yung nag-uudyok sa atin? Ano yung nagbibigay sa atin ng kalakasan, no, sa ating pong puso, hindi lamang po kalakasan ng katawan, kundi siyang nag-uudyok sa atin para patuloy na tangkilikin, ganapin ang pagmimisyon. So bago natin talakayin yung mga talatang ating pong binasa, bigyan ko kayo ng summary lang ng background and setting dito po sa ikalawang sulat ni Pablo para sa mga taga-Korinto. So ang sumulat, walang iba kundi si Apostol Pablo. Kasama niya noon si Timoteo. Kung babalikan niyo po ang 2 Corinthians chapter 1 verse 1, maliwanag ng sinabi mula kay Apostol Pablo at kasama niya si Timoteo. Now, sa kanyang ikalawang pagmimisyon, okay, siya ay nakapunta sa Corinto at doon sa syudad ng Corinto ay 1 taon at kalahati siyang namalagi, 18 months. At yan ay mababasa niyo po doon sa Gawa chapter 18 verse 11. Yung 18 months siya o 1 taon at kalahati siyang namalagi doon sa Corinto. Anong ginawa niya doon sa loob ng 1 taon at kalahati? Nangaral at nagturo patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. So pagkatapos ng panahon na iyan, iniwan niya ang Corinto at lumipat siya ng ibang lugar para doon naman siya magpatuloy sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Pero pagka-alis niya sa Corinto ay meron siyang narinig na balita tungkol sa iglesia doon sa Corinto. At iyan ay patungkol sa immoralidad. No? Mayroong ilang mga miyembro ng mga mananampalataya sa Corinto na namumuhay na immoral. At siya po ay gumawa ng sulat, no? Hindi po yung unang Corinto, kundi meron siyang isang sulat na bukod na kung saan ay kumukompronta sa kasalanan na iyon. At pinaniniwalaan na yung sulat na iyon hindi nakarating doon sa mga taga-Korinto. At ang emphasis po niya ay mababasa niyo po sa unang Korinto chapter 5 verse 9. So hindi ho nakarating yon. Now, pagkalipas ng panahon, nung siya ay nagme-ministeryo na po sa Efeso, nakarating ulit si Apostol Pablo ng balita na kung saan ay merong kaguluhan na nangyayari sa iglesia sa Korinto at iyan ay sa pamamagitan ng dibisyon, pagkakahiwa-hiwalay o pagkakabahabahagi ng mga mananampalataya puroon. At iyan po ay nabanggit ni Pablo sa unang Korinto chapter 1 verse 11 naman po. No? At hindi lamang yan, kundi nakatanggap din siya ng sulat mula sa kanila, sa mga taga-Korinto, na kung saan ay humihingi. Humihingi sila ng clarification tungkol sa ilang mga usapin doon sa loob ng church. Kaya ang lahat ng iyan, no, ang mga dahilan para siya ay sumulat, at yan yung tinatawag na unang sulat niya or First Corinthians. No? Hindi po itong 2 Corinthians. So pagkatapos na mapadala yung kanyang unang sulat na iyon sa mga mananampalataya doon, pagkalipas ng ilang mahabang panahon, nakatanggap ulit si Apostol Pablo ng nakakabalisa na balita at maaaring si Timoteo ang nag-report dito sa kanya na kung saan ay mayroong hinaharap na hirap ang mga mananampalataya doon. At isa na nga yan ay ang pagpasok ng mga bulaang apostol sa Korinto. No? At yan ay binanggit ni Pablo sa ikalawang Korinto, chapter 11, verse 4 at verse 13. No? So, isulat nyo na lamang po at inyo na lamang po basahin pagdating po sa inyo. So, ito naman po ay summarization ng background kung bakit sinulat ni Pablo ang 1 Corinthians and then 2 Corinthians. So, yun nga po na dumating or nakapasok, hindi lamang dumating, kundi nakapasok ang ilang mga bulaang apostol na kung saan ang matinding epekto kay Pablo ay pagkalungkot. Okay lang na may nakapasok, maaari, pero ang nakakalungkot kay Pablo ay kawalan ng katapatan ng mga mananampalataya sa Korinto na depensahan si Pablo. Itong mga bulaang mga apostol na ito ay naninira kay Pablo. At ang mga mananampalataya sa Korinto na si Pablo sa biyaya ng Diyos ang siyang
naging dahilan kung bakit nagkaroon ng church doon ay hindi nila dinidepensahan si Pablo. Okay? Sa panira nitong mga bulaang mga apostol na ito. Kaya nalungkot si Pablo, nasaktan po si Pablo. Ngunit kalaunan, okay, pagkalipas ng ilang panahon ulit, ibinalita ni Tito kay Pablo ang isang balita na kung saan marami sa mga mananampalataya sa Korinto ang nagsisi dahil sa ginawa nilang yon. At nagdulot yun ng kagalakan kay Pablo. Binanggit din niya yan, yung pagsisisi na ito ng mga taga-Korinto sa kanilang kawalan ng katapatan at hindi nila pagdepensa kay Pablo sa 2 Korinto chapter 7 verse 7. 2 Corinthians chapter 7 verse 7. Kaya nga para ho ang maiwasan, mai-prevent ang ganitong klaseng ginagawa ng mga mananampalataya na pwede ulit magsimula, no? Ang tawag dyan ay pagre-rebelde kay Pablo, no? Yung rebellious attitude. Kasi kung wala kang katapatan, no, sa isang apostol, hindi mo kayang depensahan o hindi mo dinedepensahan, it is a form of rebellion, no? Pagsalansan, hindi kaya ay pagsama doon sa mga maling paratang tungkol sa lingkod ng Diyos. So para maiwasan pa yun na pwedeng magsimula ulit, saka isinulat ni Pablo ang 2 Corinthians. Okay? So ang 2 Corinthians, okay, ay kapahayagan ni Pablo ng kanyang kagalakan dahil po sa pagsisisi nila. No, ng majority sa mga mananampalataya sa Korinto na kung saan ay sa hindi nila pagdepensa sa kanya, no? Yan ay mababasa ninyo sa chapter 1 hanggang chapter 7 ng 2 Korinto. At hindi lamang yan ang nilalaman ng 2 Korinto, kundi hinihikayat din ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Korinto para tulungan ang ilang mga mahihirap na mga mananampalataya noon sa Jerusalem. Yan mababasa naman ninyo sa chapter 8 hanggang chapter 9 ng 2 Korinto. Paghihikayat ni Pablo sa mga mananampalataya na tulungan ang mga mananampalataya sa Jerusalem na naghihirap, maaaring financially. Okay? At pagkumpronta ni Apostol Pablo sa mga bulaang apostol. At yan ay mababasa naman ninyo sa chapter 10 hanggang chapter 13 ng 2 Corinthians. So kinumpronta niya yun. Okay? Pinagtanggol niya ang kanyang sarili, hindi para sa kanyang sariling kapakinabangan, kundi para sa Panginoong Jesucristo. So now, ang ating pong pag-aaralan ay kabilang, no, sa tinatawag na nature of Paul's ministry. Ang chapter 2, verse 14 ng 2 Korinto hanggang chapter 6, verse 10 ay patungkol po sa kung ano ang katangian ng ministeryo o gawain ni Apostol Pablo. At sa chapter 5 po, na bahagi ng ating pag-aaralan, ito po ay may dalawang tinatalakay si Pablo. Chapter 5, verse 1 hanggang verse 10, ano ho ang nagmo-motivate sa ministeryo, sa gawain, bakit ginagampanan ng mga apostol? And from verse 11 to verse 21, ay ano ba ang mensahe meron ang ministry ng apostol o ng mga apostol noon ng ating Panginoon Jesucristo. Ulitin ko po, ang chapter 5 ng 2 Corinthians, verse 1 to verse 10, the motivation of the ministry, no? At ang verse 11 to verse 21, the message of the ministry. So ang tatalakayin natin ay ang verse 17 hanggang verse 21 ng 2 Corinthians chapter 5. At sa mga talatang iyan ay mayroong tatlong napakahalagang katotohanan na dapat nating matutunan patungkol sa ating pagiging mananampalataya kay Kristo. At ang unang nais ko pong ibahagi sa inyo ay sa English, believers in Christ is now a new man or new creation. Kung babalikan po natin, yung verse 17, sinasabi niya po diyan na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Therefore, if anyone is in Christ, okay, sabi niya, he is a new creation. The old has passed away.
behold, the new has come. Ano ba ang ibig sabihin ng new? Ano ba ang ibig sabihin ng bago? So makikita natin sa pangalawang pangungusap, second sentence ng verse 17, the old has passed away. Okay? Ano po yung old has passed away? And then pangalawa, behold, the new has come. Okay? So, ang isang mananampalataya ay may isa ng bagong nilalang or new creation. He is a new man. Now, bigyan ko lang ng emphasis yung salitang in. If anyone is in Christ. No? Sa Tagalog version kasi, ang sabi rito ay nakay Kristo. Ang sino mang nakay Kristo. Sa original na translation o sa original na ginamit na salita, which is Greek, ang salitang in ay nangangahulugang because of, dahil kay, no? Or under, nasa ilalim ng kanyang pamamahala. So yan po yung original na kahulugan sa Greek word ng salitang in. So sabi pa, it is a fixed position. Ibig sabihin, ito ay hindi mababagong kalagayan ng isang individual na kay Kristo. No? Okay? So, ibig sabihin, ang taong na kay Kristo, ang siya lamang nagtataglay ng pagiging bago. No? So, hindi ho kailanman mangyayari na magkakaroon ng totoong pagbabago na nakakalubod sa Diyos ng labas kay Kristo. Napaka-importanting salita. Anyone who is in Christ, siya lamang ang magkakaroon ng pagbabagong kinalulugdan ng Diyos. Ang tanong, paano? Paano mangyayari na ang isang makasalanan ay nakay Kristo? No? Ang isang makasalanan ba ay merong kakayahang lumapit kay Kristo? Meron ba tayo bilang makasalanan na abilidad or kakayahan or initiative na lumapit kay Kristo para you are in Christ? Ang sinasabi ng Biblia, wala tayong kakayahan. Okay? Ang isang makasalanan ay isang patay. Ibig sabihin, sa mata ng Diyos, you are spiritually dead. Ibig sabihin, wala kang kakayahan, wala kang desire, patay yung desire na yun na lumapit kanino? Kay Kristo. At yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. So, ang sagot doon sa tanong paano mangyayari o paano nangyayari na ang mga mananampalataya noong panahon ni Apostol Pablo ay nakay Kristo. So, ang sagot po ay ang verse 18. All this is from what? God. So, yung pagiging nakay Kristo ng isang mananampalataya ay trabaho ng Diyos. All this is from God, who through Christ reconciled us to Himself, okay, and gave us the ministry of reconciliation. So, kung ating pong unawain maigi, klaro sa kaisipan ni Pablo ang tungkol sa biyaya o kagandahan loob ng Diyos. It is the grace of God. No? Dito sa talatang 18, hindi man niya binanggit ang salitang grace sa English or kagandahang loob, pero klaro na sa verse 18, yun yung kahulugan ng grace. Because it is from God. Ang Diyos mismo ang gumawa. Sa Tagalog, after na sabihin niya yung verse 17, na ang sino mang nakay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na yung kanyang dating pagkatao, siya binago na, at pagdating sa verse 18, lahat ng ito'y gawa ng Diyos. No? Yung pagiging totoong mananampalataya ng isang tao, yung totoong pagiging kabilang sa pamilya ng Diyos ng isang makasalanan, ay gawa ng Diyos. Trabaho ng Diyos. Okay. Ang Diyos mismo ang gumawa ng hakbang, gumawa ng paraan, nagbigay ng kaparaanan upang ang isang makasalanan ay makabilang sa pamilya ng Diyos. No?
At kung titingnan natin pagdating sa usaping judicial or sa isang sa usaping hukuman, imposibleng mangyari yun. Ang isang guilty na nagkasala, ano ang nararapat? Parusa. Pero anong ginawa ng Diyos? Okay? Nakipag-ayos, inayos ng Diyos. Itong taong ito, ang makasalanan ito, inayos niya ito sa kanyang harapan, sa kanyang sarili. At siya mismo ang nag-provide. No? At ito yung nais na ipaunawa ni Pablo. No? Hindi nawawala sa kanyang isipan yung grasya. Mababaw kasi ang kahulugan ng salitang grasya sa atin. Ang alam natin, grasya nasa lamesa, nasa wallet, nasa bulsa. Okay? Ang totoong kahulugan ng grace ay yung undeserved. No? Hindi nararapat na kabutihan o biyaya o mabuting gawain. Hindi nararapat para sa atin. Ang nararapat sa makasalanan na yan, to be punished. Parusahan. Okay. Yun yung nararapat. Because of God's grace, hindi man ho binabanggit ni Pablo sa verse 18, imbes na parusa, siyang humakbang, siyang kumilos para maisaayos, no? ang relasyon ng taong makasalanan na kaaway ng Diyos upang mapanumbalik yung relasyon na iyon, ang Diyos mismo. No? Hindi ito dahil sa iyo, dahil sa iyong kakayahan, dahil sa iyong kaalaman upang unawa. Kundi ano sabi ni Pablo? All this is from God. Okay. Ang lahat ng ito ay galing sa Diyos. Kung naalala ninyo, last time na tumayo ko sa inyo, ang dahilan kung bakit hindi tinatanggap ng tao yung doctrine of grace is because of pride. Ang gusto ng tao ay may pagmamalaki sa Diyos. Ang gusto ng tao ay mapansin siya ng Diyos dahil mayroon siyang effort na ginawa for His salvation. Pero klaro, sinasabi ng Apostol Pablo, it is all from God. Ang dahilan kung bakit ang isang makasalanan ay na kay Kristo, yung kanyang dating pagkatao, yung kanyang bulok ng kalagayan sa harapan ng Diyos ay binago ng Diyos, ang dahilan ay ang Diyos din. Not our effort, not our skills, not our own knowledge or own understanding, but God. Okay. Dahil lamang sa Diyos. And then kung babasahin natin yung verse 19, sabi ng verse 19, at ito nga ang aming ibinabalita sa English, that is, in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them. Pansin niyo po, hindi na ibinibilang ng Diyos ang kanilang pagiging makasalanan. Okay? Hindi na niya tinitignan yun. No? And entrusting to us the message of reconciliation. Pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Ano ibig sabihin noon? No? Paano nangyari yun? Alam po natin na ang Diyos ay makatarungan. He is the God of justice. Hindi po pwede na basta lamang niya tatanggapin ang isang makasalanan na hindi ho naparusahan. Yan yung hinihingi ng justice ng Diyos. Okay? Ang maparusahan ng makasalanan. Pero may ginawa ang Diyos. Kaya sabi niya sa verse 18, hindi na niya binibilang na laban sa kanila. Sino yung tinutukoy na sa kanila? Yung in Christ, yung mga na kay Kristo, hindi na binibilang ng Diyos laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan. No? So isa pong kahangahangang mensahe, kaya nga ang tawag dyan ay good news. That's the gospel.
At kinakailangan natin, kagaya ng anghel, nung ipinanganak ang ating Panginoon Kristo, na inanunsyo nila sa mga tao, particularly sa mga pastol. Inanunsyo nila sa mga pastol na isinilang na ang Kristong inyong tagapagligtas. Okay? At yan din yung mensahe ni Apostol Pablo noon at maging mensahe natin ngayon. No? So again, ano ang ginawa ng Diyos sa atin? Ang keyword po diyan sa para maunawaan natin ay yung salitang old to new. No? Sabi doon sa verse 17, the old has passed, the new has come. Isa pang keyword dyan, trespasses, and then yung salitang reconciliation. Yung luma o dati naging bago. Dating pagkatao. At tapos yung salitang naging bagong nilalang. Sa Tagalog version, dating kaaway, ngayon kaibigan. Paano? Okay. Paano ginawa yun ng Diyos? No? Alam po ninyo na kailangan nating maintindihan na kung ano yung ibig sabihin ng grace, kung ano ibig sabihin ng kagandahang loob ng Diyos. At dapat din natin maunawaan, kagaya ng binanggit kanina, yung Diyos natin ay makatarungan. Ibig sabihin, wala siyang palalampasin gaano man kaliit na kasalanan. Yan ang ibig sabihin, God is just. Okay. Paano nangyari na yung dating pagkatao ay naging bago? Paano nangyari na yung dating kaaway niya ay ginawa niyang kanyang kaibigan? No? Paano nangyari yun? No? Dahil sa pagiging makatarungan ng Diyos, kailangan niyang parusahan ang kanyang mga kaaway. At sino ba ang kaaway ng Diyos? Ang mga masuwayin sa Kanya. Ang mga makasalanan. Subalit dahil sa habag ng Diyos, tinanggap ito ng mga mananampalataya. Because of grace. Dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos. Sinasabi ng Biblia, God had mercy to those whom He had mercy. Nahabag ang Diyos sa gusto niyang kahabagan. No? Ang Diyos ay hindi makatarungan sa kanyang sarili kung siya ay mag-i-express ng habag na hindi ho napapawi ang kanyang puot sa kasalanan. Hindi na ho siya makatarungan sa kanyang sarili. Hindi na siya Diyos noon. But then, makatarungan po ang Diyos. That's why binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Anong sagot? Verse 21. Paano nangyari na yung old naging new? Yung before enemies naging friends? Verse 21. Okay? Ano sabi sa verse 21? For our sake, He made Him, sino tinutukoy niya? It is Christ. He made Christ to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Dahil kay Kristo, dahil sa bugtong na anak ng Diyos, sa pamamagitan niya, sa kanyang kamatayan sa cross, sa pagbububo ng kanyang sariling dugo, kaya ang isang makasalanan ay napanumbalik sa Diyos, sa kanyang relasyon. Alam niyo po, habang tinatapos ko ito kahapon, doon sa tinutuluyan ko kina Pastor Owe, hindi ko kayang pigilan ang aking sarili na ikwento sa aking anak. Okay. Ikinukwento ko ito kay JJ kung gaano kabuti ang Diyos, kung ibig sabihin ng kagandahang loob ng Diyos. Ibig sabihin, itinuring ng Diyos si Kristo na ikaw. Sabi ko nga sa anak ko, kaya mo ba na meron kang kaibigan na nagkasala at siya'y pakursahan dahil yun yung batas, ang parusa sa kanya ay kamatayan, kaya mo bang tumayo at kausapin yung hukom? Huwag na lang po siya, ako na lang. Sabi ko sa kanya, hindi ko nagkasala, yung kaibigan mo, pero dahil mahal mo kaibigan mo, gusto mong
mapunta sa iyo ang masamang gagawin sa kanya. Sabi ng aking anak, sabi niya, hindi ko kaya yung Papa. And that's what exactly Christ did for you. Alam mo ba yun? Ulitin ko po, itinuring ng Diyos si Kristo na ikaw. Pinarusahan at pinatay ng Diyos si Kristo bilang ikaw. And that's great. Kaya kung babalikan natin yung ating pag-aaral, imposibleng mag-express ang Diyos tawag dito, ng pagpapawalang sala kung hindi masasatisfy yung kanyang puot sa kasalanan. At sino, ito madalas kong marinig kay Pastor Owen, sino ang nagpalubag sa puot ng Diyos sa kasalanan? It is Jesus Christ. Okay. At hindi dahil na ginawa ka mabuti. Hindi dahil na ikaw ay mabait. Hindi dahil ikay sumisimba. Ang totoo, karapat-dapat kang parusahan. Yan ang grace. Okay. At nais ko pong maintindihan natin maigi ito. Okay. Pag naintindihan natin maigi ito, wala nang anumang hadlang para maging bahagi ng misyon. Ito rin yung katotohanan kung bakit ako nagpapatuloy. Ito ang dahilan kung bakit si Pastor J.L., isang binata ay involved sa ministry. Sabi niya sa akin, madalas kasi kami nagkukwentuhan ng Pastor J.L. Sabi niya sa akin, alam mo Pastor, kung hindi ako nagpastor, kung hindi ko nakilala ng Diyos, maaaring, hindi ko man masabi, pero maaaring milyonaryo na ako ngayon. Isa siyang negosyante. Then sabi ko sa kanya, anong nag-udyok sa'yo? Bakit ka nagpastor? Dahil sa habag at biyaya ng Diyos. May ginawa ang Diyos sa akin, Pastor. At hindi lamang kay Pastor J.L. Hindi lamang sa akin, maging sa'yo. Isang mananampalataya. May ginawa siya sa'yo. Hindi dahil mabuti kang tao. Hindi dahil na ikaw ay sa paniniwala mo ay walang nagagawang mali. Ang totoo natin makasalanan. Yan ang sinasabi ng Biblia. For all have sinned. Alam niyo po ba, para sa Diyos, ano ang ibig sabihin na nagkasala? Kaaway niya. At bakit tayo naging kaaway? Because God is holy. He is your creator. At bilang creation, bilang creature, anong dapat natin gawin? We must fully submit. Magpasakop sa ating manlilikha. Pero dahil tayo makasalanan, anong mas lagi natin ginagawa? Sumusuway. Kahit na sa mga mananampalataya. Alam na natin kung ano yung ayaw ng Diyos, kung ano yung ipinag-uutos ng Diyos, pero madalas anong ginagawa natin? Yung ayaw ng Diyos. Okay. Dahil yung likas natin. And that's why, kailangan natin maintindihan ano ibig sabihin ng grace. At pag naintindihan natin ito, araw-araw, magsisikap tayo na alin para ngalan ng Diyos. Dahil bakit? May ginawa siya sa akin. At ito yung nais na ipaunawa ni Pablo sa mga Kristiyano saan? Sa Corinto. May nangyayaring gulo, may division na nangyayari. Pero ipinapaunawa ni Pablo kung ano yung ginawa ng Diyos. Upang sila ay mag-focus sa kung ano ang ginawa ng Diyos at hindi sa kahinaan ng kanilang kapwa mananampalataya. Okay. So yan po yung katotohanan na nais ng Diyos na ipunawa sa atin. Christ died for you upang ikaw ay mabuhay. No? Christ was punished for you to become new and to be reconciled with God. Si Kristo ang pinarusahan para sa iyo. Itinuring si Kristo na ikaw upang ikaw ay gawin niyang bago at maisaayos ang iyong relasyon sa Kanya. You know? Now, meron pong mga nagtuturo
na sa cross, si Kristo ay naging makasalanan. No, mali pong teolohiya yan. Paano daw matutubos ang isang tao kung yung mismong pinatay sa cross ay hindi naging makasalanan? Hindi mo naging makasalanan ang Panginoon Kristo sa cross, ngunit siya ay ibinilang ng Diyos na makasalanan. Sabi ko sa aking anak, kahapon, sabi ko, anak, halimbawa, ganito, ikaw ay nakapatay. Anak kita, mahal kita. Nakapatay ka. Halimbawa, sa batas natin, kagaya sa Saudi, pag pumatay ka doon, anong parusa? Bintay. Kamatayan din. Pag nagnakaw nga noon, yung kamay mo yalin, puputulin. So, halimbawa, ikaw ay nakapatay, anak kita, mahal kita, at sabi, napatunayan sa korte na ikaw ay totoong pumatay, at ang hatol nila ay kamatayan. At dahil mahal kita, sasabihin ko sa korte, sa akin po gawin yun. Natanong ko sa kanya, sa tingin mo, nagkasala ba ako kaya ako pinarusahan? Sabi, hindi pa. Ibig sabihin, ako na walang ginawang kasalanan, napapunta sa iyo, at ikaw na gumawa ng kasalanan, napapunta sa akin, at ako ang tumanggap ng parusa. Then, tinanong ko anak ko, gaano kabuti yan ng Diyos? Hindi ko maintindihan yung ekspresyon ng mukha ng aking anak. Okay. So, sa mura niyang edad, biyaya ng Diyos kung naunawaan niya yung ating sinasabi sa kanya kahapon. At makita niya yan. Okay. Binago ng Diyos ang iyong kalagayan. Behold, sabi sa verse 17, ang dati mong kalagayan ay dapat parusahan, dapat mapalayo sa Diyos, sentensya ng walang hanggan, walang katapusang parusa sa impyerno, binago yun ng Diyos. Ikaw ay naging bago. At sino yung dahilan? The Son of God. Si Kristo, ang ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin ni Apostol Pablo, ang kanyang ibig sabihin sa kanyang binabanggit na iyan, dahil tinanggap ng Diyos ang isang mananampalataya sa pamamagitan ng pamalit kamatayan ni Kristo, na kung saan doon lamang nalugod ang Diyos sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay, ng kanyang sariling dugo, ng kanyang kamatayan sa cross, yun lang ang kinalugdan ng Diyos na kabayaran ng kasalanan. Kaya isang mananampalataya ay naging bagong nilikha, new creation. At yan yung meaning ng grace, mga kapatid. Okay. No, paano nangyari yun? Sa isang iglang po ba? No. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 19, and entrusting to us the message of reconciliation. Sa Tagalog, sabi niya, at kami ang kanyang pinagkatiwalaan na magpahayag ng mensaheng ito. Ibig sabihin, kinakailangan na maiproclaim, may bahagi, may pangalan ng katotohanan na yan, sapagkat yun yung nag-iisang paraan, the only means para ang isang makasalanan ay ma-reconcile sa Diyos. Again, sabi ng Apostol Pablo, hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na iligtas una ang mga Hudyo at pangalawa ang mga hindi. Importante po ba ang paghahayo? Importante po ba ang pagmimisyon? Yes. Dahil yun yung nag-iisang paraan, means, para ang isang makasalanan ay mag-reconcile, may panumbalik, maisaayos sa Diyos. No? At yan yung pangalawang katotohanan na tatalakayin natin. So anong una? Ang mga anak kay Kristo ay silang bagong nilalang, new man, new creation. Pangalawa, because believers are now new creation in Christ, they have a new message. Importante ito. No? Ang patunay na isang individual ay new creation, meron na siyang bagong mensahe. Ang totoo, ang orihinal na pananalita ng mga makasalanan ay corrupt and evil. Makasalanan or masama ang pananalita ng isang makasalanan. At yun yung sinasabi ng Roma chapter 3,
Maaaring wala yan dyan sa ating pong monitor. Pero basahin ko po sa inyo. Roma chapter 3, verse 13 to 20. Verse 13 to 20, Roma chapter 3, ang kanilang pananalita hindi masikmura tulad ng bukas na libingan. Ano sinasabi ni Pablo? Ito'y patungkol sa makasalanan. Description ito, biblical na description ng isang taong makasalanan. At pagdating niya doon sa pananalita ng isang taong makasalanan, ano sabi verse 13? Ang kanilang pananalita ay hindi masikmura tulad ng bukas na libingan. Ang kanilang sinasabi ay puro pandaraya. Ang mga salita nila ay parang kamandag ng ahas. Ang lumalabas sa kanilang bibig ay panay pagmumura at masasakit na salita. Sa kaunting dahilan lang, pumapatay agad sila ng tao. Kapahamakan at hinagpis ang dala nila kahit saan. Hindi nila alam ang mamuhay ng mapayapa at wala silang takot sa Diyos. Okay? Verse 19, ngayon alam natin na ang lahat ng sinasabi ng kautusan ay para sa ating mga Hudyo na namumuhay sa ilalim ng kautusan para walang maidahilan ang sino man na hindi siya dapat parusahan. Ang lahat ng tao sa mundo ay mananagot sa Diyos. Verse 20, sapagkat walang sino man ang ituturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa halip, ipinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. So, klaro, no? Na dati, ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos, ang ating pananalita yan hindi katanggap-tanggap sa Diyos. At yan yung katotohanan. No? Maaaring sa isip natin, maganda ang intensyon ng ating pananalita, pero alam ng Diyos, bakit mo sinabi yun? Okay. At yan yung katotohanan. Ano sabi pa ng Jeremias? Okay. Na yung puso ay alin? Mandaraya. Kasi yung ating pananalita, saan nagmumula? Sa puso. Kaya ka nakakapagbitaw ng salita, masama man yan, pandaraya man yan, paglilinlang man yan, dahil yun yung laman ng puso. At ano ang laman ng puso? Sabi ng Jeremiah 17 verse 19, the heart is deceitful. Ang puso ay alin?
No? So tayo ay nananawagan, ang ating mensahe ay panawagan sa mga tao na magsisi na para bang si Kristo ang nananawagan sa kanila. Yun yung totoong pag-ibig, mga kapatid. Sa ating panahon, ano ba ang sistema ng mundo ngayon? Kung mahal mo ang tao, huwag mong punahin ang kanyang mali. Tama? Buti nga sa ating bansa, hindi pa ho na isa sa batas kung ano ang napapaloob sa SOGB. Alam niyo po kung naisa batas o kapag naisa batas ang SOGB, may karampatang parusa ang sino mang bumanggit na hindi katanggap-tanggap sa isang tao. Pag tinawag mo yung bading na bakla, pwede kanilang ikulong. Sa isang bata na isinilang, kung yan ay isinilang na lalaki kasi yun yung sangkap niya, lalaki, hindi mo siya pwedeng tawagin kung sa Batangas puto yung ining. Kasi bakit? Hayaan mo siya sa takdang edad niya, siya magdesisyon kung ano ang kanyang alin. Kasarian. Narinig niyo na po ba kung anong nilalaman ng SOGB? At pinipilit na may isa batas po. So, ano nangyayari sa ating mundo? So, ito yung mensahe natin na manawagan sa tao na magsisi. Sapagkat kung gagawin natin, parang si Kristo na rin ang nananawagan sa kanila na alin? Magsisi. And that is the meaning of love. Yan yung totoong pag-ibig. Iniibig natin sila na ayaw natin silang mapahamak sa impyerno. Ang halimbawa nito, katulad ng mga magulang, ng isang ama o ina na umiibig sa kanyang anak. Nung makita niya yung kanyang anak na hawak-hawak yung prutas na nakakalaso na isusubo, ano gagawin ng magulang nagmamahal sa kanya? Papalapit, bitawan mo yan. Tama po ba? Bakit mo gagawin yon? Mamamatay siya, mapapahamak siya. Tama? Yan din yung mensahe natin sa tao. Dahil mahal natin sila, ang ating mensahe, repent, magsisi. Hindi yung accept Jesus Christ, God loves you, totoo namumuhay ang Diyos sa kanila because of sin. Psalm 7:11, ang Diyos ay namumuhi sa makasalanan araw-araw. Alam po ba natin yan? Kaya walang totoong pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan dahil mali ang mensahe. Halimbawa, ako'y makasalanan, ako ay minimisyonan mo, nag-enjoy ako sa kasalanan, dumating ka sa bahay, pwede mo bang mag-share ng salita ng Diyos? Of course, dito na lang sa pinto. Hindi sasabihin mo sa akin, mahal ka ng Diyos. Ang isipin ko, hindi yan. Marami akong nilolokong tao. Yumaman ako dahil sa panluloko. Tapos sasabihin mo, mahal ako ng Diyos. Tapos sasabihin mo sa akin, accept Christ. Oh, okay, tatanggapin ko. Kaya makita natin sa mga tao, they call themselves Christian ay alin? Fake Christian. Ang tunay na Christian ay alin po? New has come. The old is what? That's what? At yan yung ating mensahe sa tao. Repent. Magsisi. Dalawa lang ang pwedeng mangyari sa iyo kapag naging tapat ka sa mensahe niya. Either na pasalamatan ka ng tao, o pangalawa, pagtapuyan ka ng tao. At yan yung ginawa ng tao sa ating Panginoon Jesus. Yan yung ginawa ng mga tao sa mga apostol. Sila yung pinagtabuyan, pinagtangkaan ang kanilang buhay. Mga kapatid, ang mensahe natin, ang mensahe ng mga propeta noon, ang mensahe ng ating Panginoon Kristo mismo, ang mensahe ng mga apostol, ng mga mananampalataya alin, makipag-ayos, makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng magsisi sa likuran ng iyong mga kasalanan at sumampalataya tanging sa ating Panginoong Kristo na. Hindi lamang yan basta mensahe, but an urgent message. Okay? Urgent message. At yun yung mensahe ng ating pagmimisyon, paghayo, magsisi. Okay? At panguli, na puntos,
sa ating talata, because believers are now new man or new creation in Christ, they have now new management. Dahil tayo, ang isang mananampalataya ay bagong nilalang kay Kristo, ngayon sila na ay nasa ilalim ng bagong kapamahalaan. Ano sabi ni Apostol Pablo? We are ambassadors for Christ. Ambassador, kumakatawan, kinatawan. Imbis na yung hari ang humarap sa tao, ginamit niya ang mga mananampalataya. Wow! It is a privilege. Isang pribilehiyo. Sino ako para maging ambassador ni Kristo? Sino ako gayong ako'y napakasamang tao? Sino si Pablo? Ano sabi ni Pablo? Siya ang pinakamasama sa lahat ng makasalanan. Pero anong sabi niya? We are ambassadors for Christ. Sabi ni John MacArthur, representative of a king. At sino ba yung king? Dati mong kaaway. Ngunit ngayon, because of His grace, kaibigan. Babasahin ko po sa inyo yung kanya pong komentary sa section na yan. Sabi niya, on the cross, He did not become the sinner as some suggest, but remained as holy as ever. He was treated as if He were guilty of all the sins ever committed by all who would ever believe, though He committed none. The wrath of God was exhausted on Him, and the just requirement of God's law meet for those for whom He died. And then pagdating po doon sa salitang ambassador, sabi niya, a term that is related to the more familiar Greek word often translated as elder. It described an older, more experienced man who served as a representative of a king from one country to another. Paul thus described his role and the role of all believers as a messenger representing the King of Kings, the King of Heaven with the gospel, who pleads with the people of the world to be reconciled to God, who is their rightful King. Kaya lagi ko pong tinatanong ng Diyos, sino ako, Panginoon, para maging representative ninyo? Before ang lahat ng mga makasalanan, ang ating pong amo ay si Satanas, ang prinsipe ng kasamaan, na umaalipin sa atin na mamuhay sa kasalanan. Ngunit anong ginawa ng Diyos? Colossus chapter 1 verse 13, He has delivered us from the domain, from the kingdom of darkness, and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Maliwanag na dati, ikaw at ako, nung hindi pa tayo tumanggap ng biyaya ng Diyos, kabilang ikaw at ako saan? Sa kaharian ng kadiliman. At sino ang hari ng kadiliman? Si Satanas. Tayo sunod-sunuran. Natural sa atin ang gumawa ng kasalanan. Pero nung ginawa ng Diyos, inilipat niya tayo mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, kang ating Panginoon Kristo, na kung saan tumanggap tayo ng katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, dahil sa kanyang biyaya at habag, ginawa niya tayong bagong nilalang. At dahil kay Kristo at ngayon, tayo binigyan niya ng pribilehiyo na mapaglingkuran siya ang hari ng kalangitan. Binigyan niya tayo ng pribilehiyo na maranasan natin ang kagalakan na ang isang makasalanan ay magsisi at talikuran ang kanyang kasalanan. Naranasan niyo na po ba ito? Meron ba kayong sinera ng salita ng Diyos? Pinagtiyagaan niyo, pinaglaanan niyo ng panahon,
And then dumating ang pagkakataon na siya ay nagsisi at nabago ang kanyang pananaw. Nakaranas na po ba kayo yan? Naranasan niyo po ba yung kagalakan na hindi mo kayang maipaliwanag, Lord, salamat, naging bahagi ako ng pagbabago niya. Gayong dati, mas malala pa ako sa kanya. Yun yung kagalakan na para sa akin walang kayang pumantay. Meron tayong isang kapatid doon sa Hilaga at siya yung sa ngayon yung pinakabagong naging mananampalataya ng ating Panginoon Kristo. Siya po ay very fanatic ng Roman Catholic. And then, nung makita niya yung mga mali ng Catholic, isa sa mga napansin niya ay bakit ang mga Katoliko ay may rebulto gayong sa Exodus chapter 20 ay pinagbabawal ng Diyos. And then may dumating sa kanila na Jehovah's Witnesses, din sumasama-sama siya doon. Pero ngayon sa Jehovah's Witnesses, ang tinuturo ng saksi ni Jehovah, walang impyerno. And then, biyaya ng Diyos. Alam niyo, nananalangin siya noon. Kwento niya sa amin, na Lord, kung totoo ang Diyos, sana alisin mo ako dito sa saksi ni Jehovah. And then, saka dumating si Pastor J.L. Alam niyo, ano ang kanyang ginawa? Lahat ng kanyang mga alagang ribulto, na nagkakahalaga more or less 30,000. Ibinigay niya kay Pastor J.L. Winasak yun ni Pastor J.L. May isa pang natira doon. Wala lang pagkakataon. And then lahat ng kanyang maling pamumuhay, inamin niya mali yun lahat, Pastor. At gusto ko ngayon makilala at malaman ang buong katotohanan about Jesus Christ. At isa na pakinggan, ano? Yun yung kagalakan na hindi kayang tapatan ng ano paman. Yes, masarap at masaya na merong bagong study Bible. Pero hindi kayang tumbasan ng kagalakan na ikaw ay ginamit ng Diyos sa tao yun at nakita mong tunay na nagsisi, tinatalikuran ng kasalanan at ngayon, pinaglilingkuran. Naranasan mo na ba yun? Kung hindi pa, yan nawa maging prioridad natin habang tayo buhay pa at malakas. At ang lahat ng iyan ay alin? Pribilehiyo ng Diyos sa atin. Okay. Ang kasalanan ay hindi na natin amo ngayon. Hindi nito sinasabing perfection. Okay. Pero sabi nga ni Pastor John MacArthur, habang lumilipas ang panahon ng isang mananampalataya sa pabawas ang frequency at ang bigat ng kanyang nagagawang kasalanan. Okay. So mga mahal kong kapatid sa pananampalataya, ikaw ay isa ng bagong nilalang. At meron kang bagong mensahe. Mensahe natin ay magsisi ang tao, talikuran ang kasalanan, at kilalanin tanging si Kristo lang ang tagapagligtas at gawing Panginoon. At anong panghuli? Na ikaw ngayon ay nasa ilalim ng bagong pagmamahalaan. At ang lahat ng iyan ay dahil kanino? Doon sa namatay sa cross. Inilibing, ikatlong araw na siya'y muling nabuhay. Sa ating pagtatapos, gaano man o anuman ang mangyari, gaano man kahirap ang pagiging mananampalataya, magpapatuloy tayo na gampanan ang pagnimisyon dahil may tinanggap tayo sa Diyos na hindi naman tayo karapat-dapat. Gawin natin ang ating bahagi. We do our part in mission because of what God has done to us in Christ. Gawin natin ang ating bahagi. Okay? Bakit natin gagawin ito? Dahil yun ang nagluluwalhati, nagpaparangal sa Diyos. Ano sabi sa Biblia? Kapag may isang makasalanan na nagsisi, tumalikod sa kasalanan at nagbalik loob sa Diyos, ano sabi? Laksa-laksang anghel ang alin? Nagdiriwang sa langit. Nagagalak ang mga anghel sa langit sa isa lang na makasalanan na alin? Na dinagdag si Kristo sa kanyang buhay? No. Na nagsisi, tumalikod sa kasalanan at nagbalik loob sa Diyos. Mga kapatid, papatuloy tayo sa pagmimisyon dahil ito ay nagpaparangal sa Diyos. Nagpaparangal kay Kristo na siyang
danas ng hirap at pasakit at kamatayan para sa iyo. Purihin natin ang Diyos sa kanyang kagandahang loob at habag dahil kay Kristo. Tayo po'y manalangin. Banal at makapangyarihan namin Diyos. Di namin alam kung paano kayo pasasalamatan sa kabutihan ninyo sa aming buhay. Di namin alam kung paano namin i-express, sabihin, gawin ang kagalakan dahil sa mga katotohanan na ito. Pero salamat po Diyos. Tunay nga na mahiwaga ang John 3:16. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanan, sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pinarusahan, pinatay, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya, sinumang magsisi, talikuran ng kasalanan, at sumampalataya sa kanya, ay huwag mapahamak, huwag nang tumanggap ng parusa, huwag nang mapunta sa impyerno, kundi tumanggap ng buhay na walang hanggan, mapabilang sa inyong karehan at ituring ng mga anak. Nawa o Diyos, naintindihan ito ng bawat isang mga mahal ko pong kapatid, sapagkat ito lamang ang siyang nag-uudyok sa amin na magalak. Ito yung katotohanang nagdudulot ng kasiyahan, kagalakan, katiyakan habang nabubuhay sa mundo ito. Hindi kayang tumbasan ng pera, ng karangyaan, ng kalusugan. Hindi kayang tumbasan ito ng maraming kaibigan na umuunawa sa amin. Ito yung kagalakan na nag-uudyok sa amin upang manawagan sa tao, sisi, talikuran ng kasalanan, sumampalataya sa amin kay Kristo na. Maraming salamat po Diyos, sapagkat ngayon kami bagong nilalang. Kami ngayon ay may pribilehiyong mangaral ng bagong mensahe. At kami ngayon ay kabilang sa bagong pamamahala. At iyan ay papamahalaan sa Ama. Nawa sa aming paghiwa-hiwalay mamaya, mas lalong makita namin, unawahan namin ang aming pag-aralan. Ano man ang mangyari, negatibo man o positibo ang tugon ng tao, mag-mission kami, sapagkat kami man ay bunga ng mga taong naging tapat sa pag-mission. Ano man ang bahagi namin sa pag-mission, nawa, kagalak namin na kami tumanggap ng pribilehyo galing sa Hinapin niyo po mga mahal ko pong kapatid na ito. Batid niyo po ang kanilang kalagayan. Batid niyo po ang kanilang pangangailangan. Nawa sila yung kahabagan at hinapin. Nawa, lagi kami mamuhay na naghahangad na nakikita ang sarili. Sa kabila ng iyong kabutihan sa amin, bibigyan namin kayo ng kasiyahan. Hindi namin kayang tumbasan ang kabutihan ginawa mo sa amin. Pero kaya namin kayong bigyan ng kasiyahan sa aming bukal sa kaloobang pagsunod. Mission sa lahat ng pinagutos mo sa amin. So po aming salamat na lang, salamat sa alam ng bukto na nagpasenso. Amen.